Napangiti naman si Long Nui nang makita niya ang kanyang Tito Gio, kaya tinanong niya kung kailan silang dalawa dumating doon at bakit hindi sila agad nagpakita para tumulong. Ipinaliwanag naman ni Elder Gio na nandoon na sila noong naglalaban pa lang si Joe Fan at ang ikatlong prinsipe. Pinuri rin niya si Joe Fan dahil sa ipinakitang galing nito kahit na ilang malalakas na martial artist ang kanyang nakalaban. Napatanong naman si Kong sa kanyang guro kung bakit hindi sila agad nakialam sa laban kahit na nakita na nila ang mga kalaban kanina. Nakangiting sinagot ito ni Fang na kung agad silang nakialam, hindi nila makikita ang magandang palabas na ginawa ni Joe Fan. Dagdag pa niya, alam niyang hindi pa inilabas ni Joe Fan ang kanyang tunay na lakas sa laban batay sa kanyang nakita. Nagbigay galang naman si Joe Fan dahil sa magandang papuri sa kanya ng ninuno. Tinanong niya rin kung bakit pinatay ng ninuno ang natirang assassin kahit na maaari nilang malaman mula sa kanya kung sino ang may gawa nito. Sinabi naman ng ninunong si Fang na talagang matalinong bata si Joe Fan. Ngunit binalaan niya ang ating bida na sa kasalukuyang lakas nito, hindi magiging maganda para sa kanya na malaman kung sino ang nasa likod nito. Nang marinig ito, napagtanto ni Joe Fan na ito ay isang babala sa kanya mula sa ninuno, dahil ayaw niyang masangkot siya sa ganitong politikal na laban dahil mahina pa ang kanyang lakas. Kaya dahil dito, nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang babalang ito sa kanya ng ninuno. Muli namang pinuri ng ninuno ang ating bida sa pagiging kalmado kahit na siya ay bata pa. Dahil agad niyang naintindihan ang nais nitong ipahiwatig. Nanghihinayang rin siya na si Joe Fan ay isang demonic cultivator dahil kung hindi, kukunin niya ito at gagawin niyang sariling disciple. Nagulat naman si Kong nang marinig ito at kahit si Long Nui ay hindi rin makapaniwala na sasabihin ito ng kanilang ninuno. Kilala ang kanilang ninunong si Fang sa kanilang imperyo dahil ayaw nitong kumuha ng kanyang disciple kahit na ang mga ito ay kabilang pa sa 7 emperyal na pamilya. Kahit na ang kanilang emperador mismo ay hindi kayang utusan ang kanilang ninuno tungkol dito dahil sa kanyang lakas. Kahit na si Kong, na siyang ikatlong prinsipe ng kanilang imperyo, ay hindi tinanggap ng kanilang ninuno bilang disciple. Kung hindi dahil sa pagluhod ni Kong ng 3 taon sa pintuan ni Fang, hindi niya ito tatanggapin. Kaya ngayon, guro at mag-aaral lang ang kanilang relasyon at hindi master at disciple. Kaya hindi niya inaasahan na aalukin ng kanilang ninuno ang demonyong si Joe Fan na maging isang disciple niya. Naisip naman ni Joe Fan na hindi niya tatanggapin ang alok na ito dahil siya ang demonic emperor at walang sino man ang karapat-dapat na magturo sa kanya. Bigla namang sinabi ng ninunong si Fang na ang kanyang ikatlong prinsipe ay may dapat pang misyon na gawin kaya dadalhin na niya ito pabalik sa Qianlong Pavilion. Pagkatapos nito, agad na umalis ang dalawa at wala nang nagawa pa si Kong. Nilapitan naman ni Elder Gio ang ating bida at sinabi niyang sumunod ito sa kanya sa Qianlong Pavilion dahil may nais siyang ibigay sa kanya. Natuwa si Joe Fan at napaisip kung ano kaya ito. Nang makarating na sila sa Qianlong Pavilion, agad na ibinigay ni Elder Gio ang isang kasulatan sa ating bida. Nang mabasa ito ni Joe Fan, nalaman niya na ito pala ay isang sulat para sa isang alyansa sa gitna ng Qianlong Pavilion at Lu Clan. Natuwa siya dahil alam niyang magiging malaking tulong ito sa kanila. Wala na ring pamilya sa kanilang lungsod ang mangangahas na kalabanin sila dahil sa alyansang ito. Magagamit rin ni Joe Fan ang pagkakataong ito para magpakalakas ng hindi nangangamba sa kaligtasan ng Lu Clan. Nang makita ang reaksyon ni Joe Fan, nagsaad si Elder Gio na parang inaasahan na ito ni Joe Fan. Hindi naman ito sinagot ni Joe Fan, sa halip ay sinabi niya na ipapaalam muna niya ito sa kanyang young miss upang mapirmahan niya ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Elder Gio sa pag-alis. Sinabi rin niya na kailangang pirmahan ito ni Joe Fan dito. Agad na sinabi ni Joe Fan na hindi siya ang pinuno ng kanilang clan kaya kakailanganin niya munang ipaalam ito sa kanyang young miss. Ipinaliwanag naman ni Elder Gio na ang alyansa na ito ay hindi para sa Lu Clan kaya hindi nila magagamit ang pirma ng kanyang young miss dito. Dagdag pa niya, ang alyansa na ito ay ginawa lamang para sa kanya. Nagulat si Joe Fan nang marinig ito, ngunit muli namang sinabi ni Elder Joe na kung saan man mapunta si Joe Fan, yun ang magiging kaalyansa ng kanilang Qianlong Pavilion at ito mismo ang utos ng kanilang patriarch. Napangiti naman ang ating bida dahil inaasahan na niya ito. Kinagabihan, agad na umuwi si Joe Fan at hinanap niya agad ang kanilang young miss. Agad siyang dinala ni Pang Tongling sa kanilang kusina at natagpuan nila roon na tulog na ang kanilang young miss dahil sa pagod. Ipinaliwanag ni Pang Tongling na ilang araw na nag-aaral ng mabuti ang kanilang young miss sa pagluluto. Tinikman naman ni Joe Fan ang pagkain sa mesa kaya ikinagulat ito ni Pang Tongling dahil hindi ito masarap.
Ngunit dahil alam niyang pinaghirapan ito ni Yun Chang, kinain na lamang niya ito. Kinabukasan, nagising si Yun Chang habang nasa balikat siya ni Joe Fan. Kaya ang mukha niya ay namula na lang nang mapagtanto niya ito. Hindi rin siya makapaniwala na nakatulog siya kasama si Joe Fan, kaya inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Joe Fan upang halikan ito. Ngunit biglang dumating si Pang Tongling kaya siya ay nagulat at nagkunwari na lang siyang tulog. Pagkapasok ni Pang Tongling sa loob, agad itong nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanilang young miss dahil mukhang nanginginig ito. Napansin naman ni Joe Fan na mainit ang katawan ni Yun Chang kaya agad niyang binuhat ito upang dalhin sa kanyang kwarto. Sinabihan niya rin si Pang Tongling na kung may nais man siyang sabihin ay mamaya na niya ito kakausapin. Ngunit agad namang sinabi ni Pang Tongling na ang kanilang bisita ay hindi nila maaaring galitin dahil mataas ang antas nito sa imperyo. Nang marinig ito, agad namang sinabi ni Joe Fan na kahit ano pa ang kanilang ranggo, hindi nila maaaring unahin ito dahil masama ang pakiramdam ng kanilang young miss, kaya muli niyang sinabihan si Pang Tongling na mamaya na lang niya kakausapin ang kanilang bisita. Ngunit bago pa man makalakad palabas si Joe Fan, agad naman na sinabi ni Pang Tongling na ang bisita nila ay nagdala ng Imperial Gold Token kaya hindi nila maaaring paghintayin ang taong ito. Nagulat si Joe Fan nang marinig ito, dahil kung ang isang bantay ng imperyo ay may dala ng Imperial Gold Token, dapat silang tratuhin ng mabuti ng kahit sinumang pamilya sa imperyo. Kahit na ang 7 imperial na pamilya ay kailangan rin sundin ng bagay na ito. Kaya naisip ni Joe Fan na hindi niya maaaring paalisin na lang ang bisita dahil may tuturing itong pangbabastos sa emperador. Kaya kung sino man ang hindi susunod sa ganitong bagay ay maaaring ipapatay ng imperial na pamilya. Alam rin ni Joe Fan na mukhang nandito ang bisita na ito upang ipakita ang autoridad ng imperial na pamilya. Kaya upang hindi masindak ang kanilang clan, inutusan niya si Pang Tongling na sabihin sa bisita na siya na mismo ang kakausap sa kanya dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kanilang young miss. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta na si Joe Fan sa kanilang living room at naabutan niya doon ang isang lalaki na naghihintay. Agad naman na nagyabang ang lalaki at ipinakita niya ang imperial na token habang sinasabi niya na ang kanilang third prince ay nais silang makausap kasama na ang kanyang young miss. Ngunit hindi pinansin ito ni Joe Fan at naisip niya na kailangan niyang turuan ang mayabang na ito. Kaya agad siyang umupo sa upuan ng kanilang family head at tinanong niya ang lalaki kung gumaling na ba ang sugat ng mataba niyang amo. Nagulat ang lalaki dahil ngayon niya lamang narinig na may tumawag na mataba sa kanilang third prince. Kaya naisip niya na mukhang may magandang relasyon ang tao na ito sa kanyang amo kaya nagagawa niyang tawagin ito na mataba. Sinabi ng lalaki na ang kanyang amo ay nakabalik na kahapon at wala itong sinabi tungkol sa anumang injury na tinutukoy ng ating bida. Nang marinig ito, natuwa si Joe Fan dahil mukhang mas magiging maganda ang palabas na gagawin niya. Kaya siya ay agad na tumawa ng malakas at sinabi niya na sa tingin niya ay nahihiya lamang ang mataba niyang amo na sabihin na binugbog siya nito. Dahil kahapon ay ilang beses niyang sinuntok ito at sinipa kaya alam niyang hindi magiging maayos ang kalagayan nito. Nasabi rin ni Joe Fan na imposible na wala siyang maramdaman sa mga atake niya kaya sa tingin niya ay nagpapanggap lamang ang kanyang amo. Hindi naman makasagot ang bantay nang marinig ito. Nang makita ang reaksyon ng bantay, tinanong naman ni Joe Fan kung galit pa rin ba si Ancestor Fang mula nang bumalik ito kahapon. Sinagot naman ito ng lalaki na hindi niya napansin ito. Agad naman na itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at sinabi niya na maayos lamang ito. Ipinagyabang rin niya na kahapon ay inalok siya ng kanilang Ancestor Fang na maging disciple niya ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi rin niya na mas pipiliin niya pang mamatay kaysa maging disciple nito. Kaya nang marinig ang kanyang sinabi na hindi ito galit ay nakahinga na siya ng maluwag. Bumagsak naman sa gulat ang lalaki nang marinig ang mga sinabi ni Joe Fan. Dahil ang kanilang ancestor ay hindi tumatanggap ng disciple kahit na nanggaling pa sa 7 pamilya ang mga ito. Kaya alam niyang kakaiba ang Joe Fan na ito kung ganon. Ngumiti naman na parang demonyo si Joe Fan at naisip niya na hindi karapat-dapat ang lalaking ito na magmayabang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, agad na nagpunta ang lahat sa lugar kung nasaan ang third prince. Bago pumasok sa loob, sinabihan naman ni Joe Fan si Yun Chai na ang usapan ay dapat mamaya at dapat magmula sa kanya. Naguluhan naman si Yun Chai dito ngunit agad niyang naintindihan kaya sinabi niya na siya na ang bahala rito. Nabahala naman si Yun Chang sa kanyang nakikita dahil mukhang mas alam ng mga tao sa kanilang lungsod na si Joe Fan ang kanilang pinuno pagdating sa mga bagay na ito. Kaya inaasahan na niya na ang Imperial Family ay ituturing si Joe Fan na ang kanilang leader. Nang makapasok na sa loob ng lugar,
Nagulat naman ang Lu clan sa kanilang nakita, dahil nasa loob ay nakaupo ang third prince at sa tabi nito ay ang kanilang ancestor Fang. Napansin rin nila na nandito sa loob ang matanda at si Miss Lai habang nasa kabila naman ang patriarch ng Kai family. Kaya nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyon, agad na sinabihan ni Zhou Fan ang kanyang mga kasama na huwag nilang hahayaan na maliitin sila ng mga ito. Agad naman na sinabi ng lalaki kanina na pwede na silang pumasok sa loob. Nagtaka naman si Kong sa kanyang nakita dahil nagpakita ng paggalang ang kanyang tauhan sa kanila. Kahit na ang Kai family ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita dahil ang bantay na ito ay masama ang pagtrato sa kanila ngunit parang iba ang trato nito sa Lu clan. Agad naman na yumuko si Yun Chang sa harap nila upang magbigay galang at siya ay nagpakilala sa third prince. Agad naman na sinabi ng third prince na maaari na silang lahat umupo. Napansin rin ni Kong na mukhang hindi mayabang si Zhou Fan sa harap ng kanyang young mates. Kaya naisip niya na ito ang tunay na loyalty, dahil pinapakita niya na siya ang tagapagtanggol ng kanilang clan kahit na may sapat siyang lakas at talino na maging pinuno nito. Kahit na si Ancestor Fang ay namangha rin sa kay Zhou Fan kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang batang ito. Agad naman na nagpakilala si Kong sa lahat at kanyang sinabi na nandito siya ngayon sa harap nilang lahat dahil sa utos ng kanyang ama, ang emperador. Ang sasabihin niya ay tungkol sa tadhana ng kanilang pamilya na siyang nakatago sa loob ng 1,000 taon. Sinabi rin ni Kong na alam niyang may mga ipinanama ang mga naunang pinuno ng bawat pamilya sa kanila at ibinilin rin ito na huwag maging kaaway ang bawat isa sa kanila. Dagdag pa niya na dapat ang silang tatlong pamilya ay dapat magtulungan sa lahat ng oras. Ang huli ay dapat huwag aalis ang mga ito sa Feng City kahit na anuman ang mangyari hanggang sa lumiwanag ang perlas ng tadhana. Sinabi ni Kong na ang lahat ng kanyang binanggit ay ang kasunduan ng Imperial Family sa gitna ng tatlong pamilya na ito na siyang tinatag 1,000 taon na ang nakakaraan. Sinabi rin ni Kong na ang Lu, Kai, at Lai family kasama ang 7 Imperial Families ay ang founder ng kanilang imperyo. Nagulat naman ang tatlong pamilya nang marinig ang sinabi ng third prince. Napatanong naman si Yun Chang na kung totoo nga ang bagay na ito bakit kaya sobrang mas mahirap ang kanilang pamilya kumpara sa 7 families. Humingi naman ng patawad ang third prince dahil ang impormasyon na ito ay utang ng kanilang pamilya sa kanilang lahat. Ipinaliwanag rin niya na noong unang ginawa pa lang ang kanilang imperyo ay hindi pa ganoon kamatatag ang kanilang pamayanan. Kaya ang unang emperador noon ay gumawa ng 7 opisyal na pamilya at itinalaga niya ang bawat ito sa lugar ng kanilang pamumunuan. Binigyan rin nila ito ng kanilang sariling gobyerno at awtoridad upang maiwasan ang gulo sa gitna ng mga pamilya. Kaya ang 7 pamilya na ito ay ang kanilang 7 Imperial Family. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay lumakas ang 7 pamilya na ito at lumaki pa hanggang sa maging kasing lakas na ito ng Imperial Family mismo. Dahil na rin sa pagiging sakim sa kapangyarihan ng bawat pamilya ay nagkaroon ng maraming digmaan sa kanilang lahat. Sa panahon na rin yon ay hindi na kayang kontrolin pa ng Imperial Family ang lakas ng bawat pamilya kaya nagdesisyon na lang silang pahinain ang lakas ng bawat pamilya gamit ang isang kakaibang paraan. Sa huli ay napagtanto ng bawat pamilya na wala silang mapapala kung ipagpapatuloy nila ang paglaban sa bawat isa kaya natigil rin ang mga digmaan. Ngunit dahil sa malaking bagay ang nawala dahil sa kanilang mga digmaan, at mas humina ang lakas ng kanilang imperyo dahil sa maraming namatay na mandirigma, ginamit ito na pagkakataon ng ibang imperyo na sakupin sila. Nagtanong naman si Zhou Fan kung ano ang kaugnayan ng kanilang pamilya sa mga bagay na ito. Agad naman na sinabi ni Kong na ang kanilang pamilya ay mga founder at elder ng Central Court sa panahon na yon. Kaya kung nasa pwesto pa rin ang mga ito hanggang sa panahon na ito, tiyak na magiging kasing taas na sila ng 4 pillars pagdating sa posisyon. Nagulat naman ang mga ito dahil ang 4 pillars ay ang pangalawa lamang sa kapangyarihan pagkatapos ng emperador. Ang 4 pillars ay ang haligi ng kanilang imperyo. Ito ang source ng military power ng kanilang imperyo. Ito rin ang pinagmula ng kanilang ekonomiya at marami pang iba. May mga haka-haka rin na ang totoong kapangyarihan ng 4 pillar ay sobrang lakas na kahit ang Imperial Family ay natatakot sa kanila. Ayon rin sa mga balita, ang 4 pillar at ang 7 Imperial Family ay ang pinakamalakas na puwersa sa imperyo. Ang tatlong makapangyarihang partido na ito ay ang balanse ng kanilang imperyo, kaya kung mawawala ang isa sa kanila, malaki ang magiging pinsala nito sa kanilang imperyo. Ang malala pa ay maaari itong magsimula ng pagkawasak ng kanilang imperyo mismo. Nang marinig ang mga ito, nagulat naman si Yun Chang at naisip niya na hindi niya inakala na ganito pala kagaling ang kanilang ninuno.
Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit naging ganito na lang ang antas ng kanilang mga pamilya. Bigla namang nagsaad si Kong na ang Pearl Order ang dahilan kung bakit ito ngayon ang estado ng kanilang mga pamilya. Ang order na ito ay ginawa upang mapigilan ang digmaan sa gitna ng 7 pamilya. Kaya ang kanilang emperador noon ay gumawa ng kasunduan sa kanilang ninuno. Ang unang utos sa kasunduan ay dapat dalhin ng kanilang ninuno ang kanilang mga pamilya sa Feng City at dapat silang manirahan sa lugar na ito bilang ordinaryong mamamayan. At kung darating ang araw na gagawa muli ng digmaan ang 7 families, tutulungan ng Imperial Family ang kanilang pamilya na maging isang malaking pamilya ulit upang maging kasing lakas ito ng 7 families. Kailangan nila itong gawin upang mabalanse ang lakas ng bawat pamilya at maiwasang malaking pinsala. Nagpahayag naman si Yun Chang na kahit pa lumabas ang ika-8 pamilya na ito, hindi pa rin sapat ang kanilang magiging lakas upang matalo ang 7 families kaya siya ay nagtaka kung ano pa ang dahilan nito. Agad naman na sinabi ni Zhou Fan na ang layunin lamang ng ika-8 pamilya ay gawing balanse ang lakas ng 7 families at hindi ang talunin ito sa isang laban. Mas pinaliwanag niya ito sa isang simpleng pagsasabi na pag nagkaroon ng isang malaking digmaan, ang pamilya na may pinakamalakas na kapangyarihan ang nagwawagi. Ngunit kung may isa pang pamilya ang lumitaw na kayang magbigay ng malaking epekto sa kahit kaninong pamilya, mag-aalalangan ang ibang pamilya na gumawa ng digmaan. Kaya minsan ay hindi ito nangyayari dahil ang bawat pamilya ay alam ang magiging malaking pinsala nito kapag sila ay nakidigma ng ganito ang sitwasyon dahil ayaw nilang matalo. Tumawa naman ang malakas si Kong at pinuri niya ang pagiging matalino ng ating bida. Kaya sa tingin niya na hindi magiging imposible ang paglakas ng Luklan sa hinaharap kung nandito siya. Nagpahayag naman si Zhou Fan na sa ngayon ay alam na nila ang orihinal na pinagmulan ng kanilang pamilya kaya sa ngayon ay nais niyang malaman kung paano nila tutulungan ang kanilang pamilya na maging ika-8 pamilya ng Imperial Family. Nagulat naman dito si Kong dahil hindi niya inaasahan na tatanungin ito ni Zhou Fan.